Ang tagal. Ano bang meron sa unahan? Bakit hindi umuusad? Tanong ni Nieves kay Manong Lito. Napakamot si Manong Lito na kanyang driver. Palagi po talagang traffic dito, Ma'am Nieves. Napatingin siya sa labas at medyo umaambun pa. Alam niya naman na palaging traffic doon. Bakit pa ba siya magugulat? Parang hindi na umaandar ang mga sasakyan. Sa loob, malamig ang aircon. Mabango, pero hindi yun sapat para palamigin ang ulo ni Nieves. Sumulyap siya sa relo. 8:17 a.m. na. Hindi pwede to, Manong. 8:30 ang meeting ko. Wala ba talagang ibang way? Kapag nag-iba po tayo ng ruta, mas lalo po tayong mapapalayo, ma'am. Hindi rin po natin alam kung traffic ba ron o hindi. Baka mas lalo lang po tayong maipit. Sinapo ni Nieves ang kanyang noo. Ang big-time investor na ilang buwan niyang hinabol, ilang buwang tawag, dinner, proposal, revision, negotiation, naghihintay na sa kanya. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi siya kailanman nahuhuli sa mga ganoon, lalo na kapag tungkol sa trabaho. Ma'am, Maingat na sabi ni Manong Lito. parang may problema po sa makina. Ano? Malamig niyang tanong. Kanina pa po hirap umandar. Parang sinuntok sa tiyan si Nieves. Ngunit hindi pwedeng makita ni Manong Lito ang panik. Hindi pwedeng may makakita. Inayos niya ang postura niya. Imposible. Kaka-maintenance lang nitong sasakyan. Opo, ma'am, pero Pomreno ang kotse. Umungal ang makina at paunti-unting namamatay. Paandar, utos niya. Please try again, Manong. Bumubusina ng mga nasa likod natin. Sinubukan ni Manong Lito. Nabubuhay pero namamatay lang ulit. Hindi pwede. Marahan niyang sabi. ma'am, baka kailangan na po nating tumabi. Tumabi ka. Mabilis niyang sagot. Habang dahan-dahang itinabi ang kotse, nagpapanik na ang kanyang kalooban. Nanginginig ang mga daliri ni Nieves, kaya itinago niya sa kandungan. Huminga siya ng mabagal para pakalmahin ang sarili. Ma'am, Sabi ni Mang Lito matapos buksan ang hood at sumilip sa makina. Bumalik ito at medyo pawisan na. hindi na po aabot ito sa office. Umiling naman si Nieves. Manong, hindi kasi pwede. Kailangan ko nang makapunta sa office. Saglit na tumahimik si Manong Lito at halatang nag-iisip. Ma'am, pwede po kayong mag-taxi pero sa traffic po, matatagalan po talaga kayo bago makarating sa opisina. Pwede po kayong mag-book ng habal-habal. Yung motorcycle ride. Mas mabilis po sa traffic. Napatigil si Nieves. Motorcycle? Hindi pa siya kailanman sumakay sa motorsiklo. Sa 28 years niyang nabubuhay sa mundo, hindi niya kailanman nakaranas na mag-commute. Lumaki siyang may driver. Lumaki siyang may pagitan sa mundo na nararanasan ng ibang tao. Pinalaki siya ng kanyang ama na isang babaeng matapang. Hindi basta yumuyuko sa iba at parang prinsesa. Hindi ako sumasakay ng ganyan, matigas niyang sabi. Opo, ma'am, pero 8:24 na po. Kung taxi po ang sasakyan nyo, mahihirapan lang po kayong makarating. Sumulyap siya sa relo. Parang mas lalong sumasakit ang ulo ni Nieves sa kanyang sitwasyon. Okay, fine. Gawin mo. Mabilis niyang sabi. I-book mo ako ng sinasabi mong yan. Mabilis na naglabas ng cellphone si Manong Lito. Ilang pindot ang ginawa nito. May paparating na po in 2 minutes. Pagdating ng rider, naka-raincoat ito, may helmet na rin na extra. Ma'am, siya na po. Saad ni Manong Lito. Lumabas na si Nieves. Tinamaan ng ambon ang mukha niya. Tiningnan niya ang motorsiklo na parang isa yung kakaibang hayop. Binigyan siya ng raincoat ng rider. Iniisip niya kung ilang tao na ang nakasuot noon. Pero wala naman siyang choice. Pinagsuot din siya ng head cover. Ma'am, helmet po. Sabi ng rider. Tahimik siyang nagsuot. Mabuti na lang walang ibang amoy ang helmet. Umupo siya ng alanganin sa likod. Ma'am, sure na kayo sa ganyang upo ninyo? Yeah, I'm fine.
Sagot niya at inayos pa ang pang-upo ng patagilid. Sinimulan ng paandarin ng motor. Kapit po kayo Bahagyang natigilan si Nieves. Hindi niya alam kung saan siya kakapit. Hindi pa siya nakakakapit nang biglang umusad ang motorsiklo. Muntik na siyang matumba. "Hey!" Malakas niyang sigaw. Kumapit siya sa rider, sa bewang ng rider. Humigpit ang hawak niya at halos nakayakap na sa sobrang takot na mahulog. Nararamdaman niyang nanigas ang lalaki. "Ma'am, huwag po masyadong..." "Mag-drive ka?" Singhal ni Nieves. "Sinabi mong kumapit ako. Saan ako kakapit? Wala akong ibang makapitan. Hindi ko gustong kapitan ka. But do I have a choice? Sana gumawa ka ng kapitan sa motor mo." Narinig niya ang tawa ng rider. "Okay, kapit lang ma'am. Nagmamadali ka raw Hayaan mo at makakarating tayo ron." Sumingit ang motorsiklo sa traffic. Bawat preno ay parang may bumibitaw sa sikmura niya. Mas lalo siyang kumapit. Nagreklamo ang rider. "Ma'am, masakit na po ang..." "Anong gusto mo? Mahulog ako?" Sigaw naman ni Nieves. Napalingon ang rider ng bahagya. Hindi po, pero..." "Tumahimik at magmaneho." Huminto sila bigla sa stoplight. Lumingon ang rider at halatang naiinis. Napasinghap siya nang kunin nito ang kanyang kamay at tinanggal. Doon niya lang na-realize na sa tapat na pala ng private part nito ang hinahawakan niya. "Ma'am, rider lang ho ako. Wala akong extra service." Napasinghap si Nieves. Gusto niyang makipagtalo dahil hindi niya naman sinasadya. Nataranta lang siya sa pagkapit kanina. Nang makarating sa tapat ng building, bumaba agad si Nieves sa motorsiklo. Hinubad niyang helmet at ibinigay ng marahas. Tinanggal niya rin ang nakakadiring raincoat. "Bastos ka," malamig niyang sabi habang inaabot ang bayad dito. "Yes, it's my fault. Pero kailangan ba na ganun mo ako kausapin? Ako na pasahero mo?" Binuksan ng rider ang salamin ng helmet nito. Nakita niya tuloy ang mga brown nitong mga mata. "Ma'am, kayo po..." Hindi na siya nakinig. Naglakad siya palayo at medyo nanginginig pa. "Ma'am, may sukli ka pa." Bulalas ng rider. Pero wala na siyang pakialam. Kaso, bago pa siya makapasok sa revolving door, may brasong humila sa kanya. "Ano ba? Sino ka para hawakan ako?" Naiiritang tanong ni Nieves. "Hinabol kita kasi may sukli ka pa sa 1,000 mo." Napairap si Nieves. "Just keep that. Tip ko na yun sa'yo." Matamang tumingin sa kanyang rider at kinuha ang kamay niya. "Hindi na ho. Hindi pa ako tumatanggap ng tip, lalo na ho sa may mga atraso sa akin." Umawang ang bibig ni Nieves nang makita kung paano inilapag ang sukli sa palad niya. May mga nahulog pang barya at sobrang nakakahiya yon sa parte niya. Bago pa siya makapagsalita, tinalikuran na siya ng rider. "What the?" Usal na lang ni Nieves. Nararamdaman niyang may mga matang nakatingin. Nararamdaman niyang nawalan siya ng kontrol at yon ang pinaka-kinamumuhian niya. Pagdating niya sa office, eksaktong 8:31. Pumasok siya sa conference room na parang walang nangyari. Ngumiti, nakipagkamay at malinaw ang boses habang nakikipag-negotiate. Walang makapagsasabing kanina lang ay sobrang inis na siya. Ngunit sa loob ng ulo niya, paulit-ulit ang mga nangyari. Hindi na siya sasakay kahit kailan sa motorsiklo. Kaya nang magkamali ang assistant niya sa printout, doon niya naibunton ang kanyang init ng ulo. "Hindi ba sinabi kong double check?" Malamig niyang sabi. Sorry ho ma'am." Napairap si Nieves. "Ang sorry, hindi nag-aayos ng problema." Sa meetings kasama ang team, nadala niya rin ang init ng kanyang ulo. Tahimik ang buong floor. Lahat ay naglalakad sa paligid niya na parang may bubog sa sahig. Buong araw, mainit ang ulo ni Nieves. Maliit na bagay, napapansin niya. Maliit na pagkukulang, pinapalaki niya. Pagsapit ng hapon, pagod na si Nieves sa sarili niya. "Anong sunod kong meeting?" Sumagot naman ang secretary niya. "Meeting with your financial advisor, ma'am. Si Mr. Bagaman po." Marahan siyang tumango. "Cancel my last meeting. Move it on Friday. Uwi muna ako."
Kailangan niyang magpalamig ng ulo. Hindi siya pwedeng palaging maging ganoon. Daig pa niya ang babaeng nagme-menopause. Pagdating sa spa, sinalubong siya ng mabangong hangin at malambot na ilaw. Humiga siya sa massage bed at pumikit. Unti-unting lumuwag ang balikat niya. Unti-unting humina ang ingay sa ulo ni Nieves. Finally, isang araw, nakatulala si Nieves sa floor-to-ceiling window ng kondo niya habang unti-unting lumalabo ang lungsod sa papalubog na araw. Nandoon siya ngayon dahil malapit na sa opisina. Simula noong muntik na siyang malate sa isang meeting, kinulit niya ang ama na doon na siya titira sa kondo. Pupunta na lang sa bahay every weekend o kapag wala siyang masyadong gagawin. Okay na rin ang kondo para may sarili siyang place. Ang ganda naman ng nakuha mong kondo rito, nakangiting sabi ng kanyang half-sister at bunsong kapatid na si Summer. Nasa business trip ako pero balita ako, sobrang init ng ulo mo nung nakaraan. Anong nangyari? Napabuntong hininga siya. Nasiraan ang kotse. May meeting ako with a big-time investor. Nagmotor ako. Nagbook si Manong dito for me. Nanlaki ang mata ni Summer. Ikaw? Nagmotor? Talaga ate? Bahagya siyang natawa. Don't make it dramatic. Dramatic yon. Ate, hindi ka nga sumasakay ng jeep. Ako, pasaway ako kaya sumasama ako dati sa mga friends ko na mag-commute. Pero ikaw, lagi kang passenger princess, Ate Nieves. Hindi niya napigilang mapairap. At least, I survive. Pero ayoko na. Hindi na ako ulit pa. Natahimik ulit silang dalawa. Parang may manipis na pader sa pagitan nila. Lagi namang ganon. Mahal nila ang isa't isa, pero hindi sila sanay na magkwento. Subalit, baka si Nieves lang talaga yon, dahil natural na malamig ang pagkatao niya kahit kanino. Biglang nagsalita si Summer. Alam mo, kanina, kausap ko si Liza. Tumaas ang mga kilay niya. Sabi niya, dapat makipag-date ka na raw. At 28 ka na, pwede ka na ngang mag-asawa. Napatigil si Nieves at mabagal siyang lumingon. Excuse me? Date as in romantic date with a man. Hindi mo ba namimiss, Ate Nieves? Napailing siya. Wala akong oras sa kalokohan. Ate, hindi kalokohan ang magkaroon ng buhay. Bahagya siyang natawa. Anong tawag mo sa buhay ko ngayon? Magandang career ko, ito ang buhay na alam ko, Summer. Kontento na si Nieves. Wala na siyang hinahanap na kahit ano o kahit na sino. Para sa kanya, hindi niya naman kailangan ng pag-ibig na nararanasan ng iba. Umiling si Nieves. Love is inefficient. Napatawa si Summer. Inefficient? Yes, emotional distraction at liability para sa akin. Hindi ko kailangan. Tumitig si Summer sa kanya. Hindi ka ba napapagod na laging ganyan ang sagot mo? Hindi. Pero may maliit na kirot sa dibdib niya. Alam naman ni Nieves kung paano magmahal. Subalit pagkatapos ng mga nangyari, parang hindi niya na alam kung ano ang kahulugan nun. Mahal mo pa rin ba yung naging boyfriend mo ng college, ate? Biglang tanong ni Summer. Para siyang tinamaan ng kung ano. Huwag mo nang buksan yan. Matagal na yung nangyari. Sa tingin mo ba talaga ay apektado pa ako ron? Ate, mariin niya itong pinutol. I said, don't. Pero huli na, nandoon na sa isip niya. Naalala na naman ni Nieves ang una at huling naging boyfriend niya noong college student pa lang siya. Naalala niya ang mga panahon na unang beses siyang umibig. Pero unang beses din siyang nadurog. Nakita niya ang sarili niyang mas bata. Umiiyak sa CR habang hawak ang cellphone. Wala siyang ibang magawa noon kundi umiyak at masaktan habang tinitingnan niya ang pictures at messages ng dati niyang boyfriend. Pati na rin ng best friend niya. Ate, sobra kang nasaktan noon. Akala ko kaya ka ganyan ngayon, sabi pa ni Summer. Nasira ako noon, diretso niyang sabi. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, hindi ako makapag-focus. Nagmukha akong ewan. Kahinaan lamang ang pag-ibig para sa akin at hindi ko na ilalagay ang sarili ko sa sitwasyong yon, Summer.
Mula noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na kailanman. Hindi ako papayag na may tao na may ganoong kapangyarihan sa akin. Hindi naman lahat ng tao ay pareho. Makakahanap ka rin ng tao magmamahal sa'yo ng totoo, ate. Saad ng kanyang kapatid. Napailing si Nieves. Career is stable. Love is gamble. I don't gamble. Wala akong pakialam. Hindi ko na ulit mararanasan yon. Basta wag lang akong masaktan ulit. Yon ang pinakaayaw kong maramdaman. Kinagabihan, umuwi na muna si Nieves sa bahay. Weekend naman at hinahanap siya ng kanilang ama sa dinner. Nakaupo silang tatlo roon sa malaking hapag. Tahimik ang mga katulong habang naghahain. Nilapag ng ama nila ang baso. Nieves! Tumingin siya. Yes, Dad? Kailangan na nating pag-usapan ang future mo. Diretso ang tingin ng kanyang ama sa kanya. Hindi ka na bumabata. Hindi pwede sa posisyon mo ang walang asawa. Walang tagapagmana. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Alam niyang darating ang araw na hahanapan siya ng kanyang ama ng asawa. Ayaw niya sana pero wala naman siyang magagawa. May punto rin naman kasi ang sinasabi ng ama niya. I've arranged introductions. Patuloy pa nito. Mga pamilyang kapantay natin. Strategic yon para sa mga kumpanya natin, anak. Tumango lang siya. Kasi ganoon naman din niya naiisip ang mangyayaring kasunduan. Parang kontrata o business transaction lang. At kailangan ng kumpanya nila ang susunod na henerasyon. Naiintindihan mo ba? Tanong ng kanyang ama. Tumango na lang si Nieves. Pero sa loob niya, may sumisigaw ng ayoko. Ayaw niyang matali sa isang kasal, ayaw niyang magpanggap, ayaw niyang ibigay ang katawan sa isang transaksyon. Pero mas malakas ang boses ng isa pang bahagi niya bilang isang responsableng anak at career woman. Duty at responsibility ni Nieves ang pagkakaroon ng asawa at anak. Kailangan niya yung gawin para sa kumpanya at sa apelyido na mayroon sila. Pagkatapos ng dinner, lumabas si Summer sa terrace kasama siya. Ate, hindi ka naman siguro obligadong gawin yon? Talaga magpapakasal ka lang para sa business? Obligado akong gawin yon. Isa pa, wala akong ibang rason para magpakasal. Mas okay na yon. Hindi ka ba natatakot? Napakagatlabi si Summer. Paano kapag hindi ka naging masaya? Napailing si Nieves. Masaya ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Masaya ako kapag ako ang may kontrol sa buhay ko at emosyon ko. Temporary lang naman kasi ang kasiyahan. Mabilis na nawawala, Summer. Pero permanente ang stability at yun ang tamang habulin ko kaysa sa pagmamahal. Napapikit si Summer. Ang lungkot ng mundo mo? Safe ang mundo ko. Tumingin sa kanya si Summer na parang gusto siyang yakapin. Pero hindi nito ginawa. Tipid na lang na napangiti si Nieves. Hanggang sa ipakilala na ang kanyang fiancé. Dumating si David ng eksaktong 7:00 ng gabi. Hindi ito maingay pumasok. Simple lang, isang maayos na lalaki na may tahimik na presensya. Nakasuot ng dark suit, malinis ang tindig at kontrolado ang kilos. Nakipagkamay ito sa kanila. Mr. Salazar, sabi ni David sa kalmadong boses. Salamat sa imbitasyon. David, sagot ng ama ni Nieves. Welcome. Maupo ka. Nakatayo si Nieves sa tabi ng mesa. Tinitigan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi bilang babae kundi parang isang negosyante na iniisip kung malaki ba ang maitutulong ni David sa kanyang business. Umupo na rin si Nieves. Si Summer ay nasa kabilang dulo ng mesa at tahimik. Napansin niyo ni Nieves pero mabilis niyang itinabi sa isip. Kumusta ang expansion ninyo sa Singapore? Tanong ng ama ni Nieves. Stable naman po, tito. Sagot ni David. Naiwasan po namin ang aggressive scaling. Mas gusto namin ang sustainable growth and grateful kami na yon ang nakuha namin. Tumingin si David sa kanya. Nieves, ikaw ang humahawak ng operations, tama? Yes, diretso niyang sagot. Impressive. Sabi nito at walang halong paglalandi.
Bihira ang consistency sa leadership na ganyan kaaga. Hindi siya ngumiti. Consistency is discipline. Ganyan ako pinalaki ni Dad. Tumawa ang kanyang ama. Nagkatinginan sila sandali. Parang dalawang tao na parehong sanay sa boardroom. Walang kilig o kahit anong awkward tension. Sa gilid ng paningin niya, napansin niyang halos hindi kumakain si Summer. Tahimik lang, nakayuko at naglalaro sa pagkain. May problema ba? Tanong ni Nieves. Umawang ang bibig ni Summer. Wala ate. Wala naman. Busog pa kasi ako. Saglit siyang natigilan. May kung anong kakaiba sa kapatid niya. Parang gusto siyang kausapin. Pero hindi na naman ito nagsalita, kaya pinili niyang huwag pansinin. Pagkatapos kumain, nagpaalam ang ama niya para sa isang tawag. Nagpunta naman sa banyo si Summer. Naiwan silang dalawa ni David sa sala. Diretso na tayo, sabi ni David at mataman siyang tinignan. Ayoko ng paligoy-ligoy. Pareho nating alam kung bakit tayo nandito. Tumango si Nieves, pagkatapos ay uminom ng wine. Yes. Inaasahan ng mga pamilya natin na magiging functional ang kasal na to. Functional is enough. Sagot naman niya. Tumaas ang isang sulok ng labi ni David. Ayaw mong haluan ng romance? You know, since involved ang marriage dito, not looking forward na matutunan nating mahalin ang isa't isa. Bahagyang natigilan si Nieves. Kailangan pa ba yun? Hindi reliable ang magmahal. Napatawa ito. Interesting. Man-hater ka ba? O hindi ka lang talaga naniniwala sa pag-ibig? Naniniwala ako sa pag-ibig, sa romance, sa ibang tao. Pero alam ko na hindi para sa akin yon. Tumawa sa kanya si David na parang na-amuse. Hindi siguro makapaniwala na sobrang lamig niyang klase ng tao. Ayaw lang naman ni Nieves na ibaba ang kanyang depensa. Nasaktan na siya noon at halos mawala siya sa sarili. Ayaw niyang maulit pa yon sa kanya, kaya siya na mismo ang mag-iingat. Pwede ba kitang yayain lumabas? Tanong nito. Just a date. Pero kung ayaw mong tawaging date, okay lang. Sabihin na lang natin na assessment. Kailangan ko ng assessment para sa mapapangasawa ko. Fine. Sagot naman agad ni Nieves. Walang problema sa akin yan. Kaya yon at nasa golf course sila ni David ilang araw pagkatapos. Pinanood ni David ang swing niya. You don't miss, sabi nito sa kanya. Umiling naman siya. Ayoko ng mga pagkakamali. Hindi mga bola ng golf ang mga tao. Sagot naman ng binata. Hindi mo sila makokontrol sa tamang anggulo palagi. Yakapin mo ang pagkakamali mo. Own it. Kapag nagkamali ka, then matututo ka ron. Walang perfect sa mundo, kaya wag mong subukang maging perfect, Nieves. Huminto siya at tumingin dito. Alam niya naman yon. Pero hindi naman din niya hahayaan na gamitin ang pagkakamali niya bilang kahinaan niya. Maraming tao sa paligid na gusto lang makita ang kanyang pagbagsak. Hindi niya yun ibibigay sa mga ito. Napailing si David. Kapag pinakikinggan kita, tunog formal ka palagi. Loosen up, Nieves. Mapapangasawa mo ko. At least, maging casual ka man lang sa akin. Para kang general kung umasta. Hindi bride-to-be. Tumawa na lang si David. Maya-maya'y ito naman ang tumayo at tumira ng bola. Alam mo, sabi ni David sa kanya, inaasahan ko na kahit arranged marriage to, matututo tayong magmahal. Kasi you know, people adapt. Kapag ibinahagi mo sa isang tao ang buhay mo, imposibleng hindi yun makabuo ng damdamin, Nieves. Kaya naman, umaasa ako matutunan kitang mahalin kahit papano. Parang bigla siyang natakot sa sinabi ni David. Pwede namang optional ang feelings. Napatawa na lang si David. Grabe, sarado ang pinto mo. Ang hirap buksan, Nieves. You should compromise. Negosyante ako at hindi ba to katulad mo. Magiging asawa kita, kaya yun ang inaasahan ko. Huwag mong hintayin na maghanap ako ng kabit dahil lang sa lamig mo sa akin kapag mag-asawa na tayo. Kumunot ang noo ni Nieves. Umiwas siya ng tingin. Naiinis siya.
ayaw niya sa mga manloloko. Pero kung mangyayari man yon, baka nga kasalanan niya na lang din talaga. Baka kahit sinong lalaki, papalitan siya dahil ang sarado na ang pinto ng kanyang puso para sa kahit na sino. Nang lumingon siyang muli sa binata, doon niya nakita ang unang pagkadismaya sa mata ni David. Para bang napagtanto nito na kahit anong gawin nito, hindi niya papapasukin. Lumipas ang buwan, maingay ang naging engagement party nila. Nakatayo si Nieves at nakikipag-usap sa mga bisita. Tinatanggap lang ang papuri ng mga ito. Sa tabi niya, relax lang si David. Mas natural itong ngumiti at mas madaling makipag-usap. Paminsan-minsan, lumilingon ito sa kanya na parang chine-check kung okay lang siya. You're doing great. Bulong nito sa kanya. Kaya lang, hindi ka ba napapagod maging statue? Bahagya siyang napairap at lumagok na lang ng alak. Pinagmasdan siya ni David habang umiinom. Tumaas ang kilay nito at bahagyang natawa. You know, akala ng mga tao, intimidating ka. Pero ang totoo, Ano? Malamig niyang tanong. cold ka lang talaga. Dagdag ni David. Hindi yun sinabi ng masama. Parang biro nga lang. Pero may kung anong kumurot sa dibdib ni Nieves. Hindi na lang siya sumagot. Uminom ulit siya. Mas malaki na ang lagok niya ngayon. Hey, Sabi ni David at medyo nagulat. easy. Baka malasing ka. Nasa event tayo. Umiling si Nieves. I'm fine. Hindi ako madaling malasing. Aalis na muna ako. Pupunta ako sa washroom. Hindi na niya hinintay ang sagot ni David. Naglakad na siya sa gilid. Pero bago pa siya makapunta sa banyo, nagulat siya nang mabangga siya ng isang waiter. What the? Usal ni Nieves. Bumuhos ang wine sa harap ng kanyang gown. Nandun na agad ang pulang mantsa at dumaloy pababa. White pa naman ang kanyang suot, kaya mas kitang-kita. Ma'am, pasensya na po. Saad ng waiter. Pero parang tumigil ang mundo niya. Kilala ni Nieves ang boses na yon. Tumingala siya at tuluyang nakita ang mukha ng rider na nakaaway niya noong nakaraang buwan. Alam niya agad dahil sa brown nitong mga mata. Naka-uniform ngayon, may tray sa kamay. Pero alam niyang ito ang rider na nakaaway niya. Ikaw? Ikaw yung rider nung nakaraan, di ba? Medyo irritableng tanong ni Nieves. Bahagyang napayuko ang waiter. Sorry po, ma'am. Tiningnan niya ito. Alam niyang naaalala rin siya ng rider. Pero dahil may kasalanan, hindi makatingin sa kanya. Pero katulad ni Nieves, nakita niya rin ang kaunting inis sa mga mata nito. Pareho silang naiinis sa isa't isa. Clean that, malamig niyang sabi. Baka may ibang guest na madulas dyan. Mabilis siyang tumalikod. Ramdam niya ang titig sa likod niya habang naglalakad siya papunta sa banyo. Pagpasok sa restroom, humawak siya sa lababo. Bakit ba palagi ko na lang siyang nakikita sa kung saan? Medyo inis niyang tanong sa sarili habang nagsisimula ng magpuna sa damit. Binasa niya ang tissue at pinunasan ng gown. Lalong kumalat ang mantsa. Ano ba yan? Bulong niya sa sarili. May kumatok sa pinto. Nagulat siya nang bumukas yon. Nandoon ang rider na waiter na ngayon, hawak ang puting panyo. Naramdaman niya agad ang galit. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok? Pangbabae dito. Inaabutan ka lang ng tulong. Kalmadong sagot nito. Wine stain yan. Lalala kapag pinilit mo. Hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ito na parang nakakadiring dumi. Inilapit nito ang panyo. Eto na nga oh. Ang arte-arte mo talaga. Ano? Anong sinabi mo? Maarte? Ako? Ngumisi lang ang binata. Imbes na tanggapin, tinabig niya ang kamay nito. Nalaglag ang panyo sa sahig. Nakita niya ang pag-igting ng panga ng binata. Bastos ka rin pala, sabi niya. Tumaas ang kilay nito. Ako? Anong kabastos-bastos sa ginawa ko? Ikaw nga tong hinulog ang panyo ko sa sahig. Nag-aalok na nga ako ng tulong. Humalukip-kip si Nieves. Yes, ikaw ang bastos. Sinusundan mo ako hanggang dito? Sinundan? Napatawa ito ng mahina. Ma'am, trabaho ko to.
Nag-aalala ako na nagkamali ako, kaya iniisip ko kung anong pwede kong maitulong sa'yo. Natawa pa ulit ang binata at hindi niya alam kung bakit parang kinikiliti siya sa lalim ng boses nito. Nagtatalo sila pero hindi niya maintindihan kung saan galing ang nararamdamang yon. Umayos ng tayo si Nieves. "Huwag mo akong kausapin na parang magkakilala tayo." Ngumisi naman ito. Magkakilala naman tayo. Parang may sumiklab sa dibdib niya. "Excuse me? Hindi kita kilala." Yung rider, ma'am. Sagot nito. Remember, ako pa ang tinatawag mong bastos. Ikaw nga tong nang hawak ng ano ko. Namula ang mukha niya. Anong mo? You know what? Lumayo ka sa akin. Just leave me alone." Pero mas lalo pang lumapit ang walang hiya. Naiinis si Nieves pero hindi siya umatras. Bakit siya aatras sa isang rider at waiter lang? Siya si Nieves George. Mayaman, classy, well-educated, and lady boss. Hindi siya uurong sa isang simpleng lalaki lang na halatang mas lalo lang siyang ginagalit. Bakit ka galit? Tanong ng binata sabay ngisi. "Hindi ako galit." Tumaas ang mga kilay nito. Nanginginig ka. Inirapan niya ito. "Umalis ka na nga." Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Maarte, hindi marunong humingi ng tulong, hindi marunong humingi ng pasensya. Mata pobre. Marahang sabi ng binata. Kumunot ang noo niya. Maarte siya, pero hindi siya kailanman naging mata pobre. Bahagya siyang nainsulto sa mga sinabi nito. "Hindi ko kailangan ng tulong mo," bulong ni Nieves. Kinuha nito ang panyo sa sahig, marahang pinunasan ng mantsa sa gown bago pa siya makaiwas. Hinampas niya ang kamay nito. "My gosh! Anong ginagawa mo? Galing sa sahig ng banyo ang panyong yan, tapos ipupunas mo sa damit ko? You're really getting on my nerves." Ngumiti ito sa kanya at hindi maintindihan ni Nieves ang sarili kung bakit siya kinakabahan sa ngiting yon ng isang tao na dapat ay estranghero lang. "Lumabas ka na sabi?" Bulyaw niya rito. Raven nga palang pangalan ng nagpapanginig sa'yo, ma'am. Pasensya na ulit. Natapunan ko ang mahal mong damit. Sarkastikong sabi nito na parang nang iinsulto. Tinitigan siya ni Raven pagkatapos ay tumalikod. Naiwan siyang mag-isa. At sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Tila yon ang unang beses na naging magulo siya dahil lang sa isang lalaki pagkatapos ng ilang taon. Lumipas ang mga linggo na parang walang nangyari. Sa daloy ng oras at mga araw ni Nieves, sunod-sunod ang meeting, contract signing, negotiation, expansion planning. Ang buhay niya ay eksaktong tulad ng gusto niya. Walang puwang para sa kalokohan. Walang puwang para sa alaala ng isang waiter o rider na may matalim na mata. At tuwing sumasagi sa isip niyang eksenang yon sa banyo, pinapatay niya agad. Hindi relevant sa buhay niya para isipin pa yon. Hindi na naman niya makikita pa si Raven. Pero isang umaga, mukhang nagkamali ang mundo ng taong dadalhin sa kanya. Bumukas ang elevator sa executive floor. Lumabas siya, diretsong lakad, hawak ang tablet. Naka-line up na ang mga empleyado para bumati. "Good morning, ma'am." Good morning, ma'am. Morning po. Tumango lang siya hanggang sa narinig niya ang tunog ng mop sa sahig. Hindi yun dapat nakakaabala. Normal na tunog lang yun. Pero nang itaas niya ang tingin, nagulat siya nang makita si Raven. Good morning, ma'am. Mahinang bati nito. Nakatayo si Raven sa dulo ng hallway. Naka-janitor uniform at hawak ang map. "Bakit ka nandito?" Tanong niya at medyo nakaramdam ng iritasyon. "Rider, waiter, ngayon janitor?" Sa rider, hindi na po kasi nabenta ko ang motor ko. Yung sa pagiging waiter, isang beses lang po yun. Sideline lang. Dito, newly hired ako, ma'am. Assigned po sa floor na to. Kalmadong sagot ni Raven. Magtatanong pa sana siya pero napansin niyang napapatingin ang ibang empleyado. Nagtataka siguro ang mga ito kung bakit nakikipag-small talk siya sa isang janitor lang. Kaya tumikhim na lang si Nieves at umayos ng tayo.
Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad papasok ng opisina na parang walang nangyari. Pero buong araw, hindi siya mapakali. Tuwing may dumadaan sa labas ng glass wall niya, hinahanap ng mata niya kung si Raven ba yon. At tuwing nakikita niya, parang may maliit na ingay sa dibdib niya. Nakakairita? Oo, iritasyon lang to. Usal ni Nieves sa sarili. Hindi to atraksyon. Hindi pwede. Bakit naman ako ma-attract sa pangit na yon? Nang sumapit ang tanghali, lumabas siya para kumuha ng kape. Nandun si Raven at nag-aayos ng trash bin. Nagkatinginan sila. Gusto niyang umiwas, subalit bakit naman iiwas si Nieves? Hindi pwedeng mahalata na naiilang siya. Maayos ang trabaho mo? Tanong niya sa paggalit na tono. Tumaas ang kilay nito. Oo, wala pa namang reklamo. Siguraduhin mong wala. Sure na sure, ma'am. Sagot ni Raven. Ayoko rin ng reklamo. Matapobre pa naman daw ang boss ko. Tumigil si Nieves. Nanigas ang panga niya. Sino bang boss nito? Siya lang naman, di ba? Anong sinabi mo? Joke, sabi ni Raven, pero may bahid ng hamon sa mata. Sensitive ka pa rin pala. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ako matapobre. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Kaya nga joke. Ulit nito. Bakit ka defensive? Hindi siya nakasagot agad. Naiinis na talaga siya pero hindi rito kundi sa sarili niya. Bakit kailangan niyang patunayan yon sa isang janitor? Baka nakakalimutan mo. Ako ang boss mo. Tanong niya rito. Tumawa si Raven. Ano yan, ma'am? Power tripping? May kung anong pumilipit sa kanya. Ayaw niyang isipin nito na ganoon siya. Ayaw ni Nieves na tumingin si Raven sa kanya sa ibang anggulo. Hindi ako tumitingin sa estado ng tao. Malamig niyang sabi. Napangiti si Raven. Eh di mabuti, ma'am. Kasi pare-pareho lang tayong naglilinis ng kalat. Iba-iba lang ng uri. Tumahimik si Nieves. At sa kabila ng inis, may maliit na ginhawa. Walang takot at kaplastika ng boses nito. Sa mundong punong-puno ng mga taong ngumingiti para lang sa pabor, nakakahinga siya sa presensya ng taong ito. Sa mga sumunod na buwan, naging bahagi na ng araw niya ang makita si Raven. Hindi niya inaamin pero hinahanap ito ng mga mata niya. Isang araw, pinatawag niya ito dahil lang sa wala. Maghapon kasi siyang nasa labas dahil sa mga meeting. Hindi niya nakita ang binata kaya parang gusto niyang makita. Pero hindi niya naman pwedeng bisitahin sa mismong station nito. Kasi ano namang gagawin ng boss na katulad niya sa maintenance room. Bakit may markang sahig sa labas? Tanong ni Nieves para inisin ang binata. Tumingin ito sa sahig. Wala naman ah. Nilinis ko yan ng maayos bago ko umalis. Napalunok si Nieves habang nakatitig dito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero gandang-ganda siya sa hulma ng katawan ni Raven. Parang puputok na ang mga manggas ng uniform nito sa braso. Kailan ba siya huling na-attract sa lalaki? Higit sa lahat, kailan nagulo ng isang janitor ang kanyang buong sistema? Meron, may kalat Raven, marumi pa. Tingnan mo kasi, malumanay niyang sabi. Lumabas sila pareho, malinis ang sahig. Tiningnan siya ni Raven. Imagination mo lang. Namula siya sa inis. Marumi pa para sa akin. Basta linisan mo ulit yan. Pasadahan mo. Manunood ako. Tumaas ang mga kilay ni Raven habang nakatingin sa kanya. Maya-maya'y natawa na lang ito at napailing na para bang may na-realize. Bakit ka tumatawa? Umawang ang bibig ni Nieves na parang nahihipnotismo sa tawa nito. Kinuha ni Raven ang map at bawat galaw ng braso nito talagang napapalunok si Nieves. Nakikita niyang naglalabasan ang mga ugat doon. Napalunok siya. Maglinis ka na lang dyan. Humalakhak ang binata at nagsimula ng magmap. Okay ma'am. Pagpasok niya sa opisina, napahawak siya sa noo. Bakit siya titig na titig sa mga braso nito? Bakit niya ginawa yon? Sobrang pete na ni Nieves at alam niyang pagpapapansin na talaga
ang kanyang ginagawa. Wala naman talaga siyang pakialam sa sahig. Gusto lang niya itong kausapin at makita. At ang realization na yon ay halos ikahiya niya sa sarili. Sa gabi, habang nasa kama siya, iniisip niya kung bakit patuloy itong pumapasok sa isip niya. Hindi ako ganito. Hindi ako naghahanap ng tao. Hindi ako gumagawa ng dahilan para makipag-usap. Hindi ako mahina. Pilit niyang dinideny na attracted siya kay Raven. Pero sa ilalim ng lahat ng paliwanag, may maliit na pinto sa loob niya na unti-unting bumubukas. At kahit anong pilit ni Nieves na isara, alam niyang may isang lalaking walang takot na pumapasok doon. Unti-unting nagbago ang ritmo ng mga araw ni Nieves simula nang dumating si Raven. Isang umaga, naabutan niya si Raven na nakaupo sa gilid ng hallway habang nagpapahinga. Nakatabi ang cleaning cart at namamawis ang noo. "Hi ma'am," nakangiti nitong sabi. Hindi niya mapigilang magtanong. "Bakit ka nakaupo sa sahig?" "Break lang," sagot nito. "May maintenance room kayo. Bakit hindi ka ron magpahinga?" Nakangiti pa rin ang binata. "Mas presko dito. Nasira kasi ang aircon doon. Inaayos pa." Dapat umalis na siya. Hindi dapat nakikipag-usap si Nieves sa isang janitor. Pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit palaging gusto itong nakakausap. Kahit na minsan ay nag-aaway silang dalawa. Sumandal siya sa pader habang hawak ang tablet. "Bakit ka pumasok sa trabahong to? Parang ang sipag mo. Parang kahit anong trabaho ay kaya mong gawin." Tumaas ang kilay nito. "Ito na lang kasi ang available. May sakit ang nanay ko. Hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho." "Wala kang ibang plano?" "Meron naman, pero kung sa pag-aaral, wala na talaga." Sambit pa ni Raven. "Ang gusto ko na lang talaga ngayon, kumita ng pera. Mahirap lang kami. Kahit na lakihan ko pang pangarap ko, mahirap talagang maabot yon kung wala pa rin pera." Napatingin siya rito. Alam niyang may mga taong hikaho sa buhay. May empathy naman si Nieves. Nagdodonate rin siya ng pera sa mga charity. Pero kahit ganon, hindi siya makarelate sa mga taong naghihirap talaga. "Mas tahimik ka ngayon," sabi ni Raven. "Ihimala, hindi mo ako inaaway, ma'am." Napairap si Nieves. "Inaaway kita kasi inaaway mo rin naman ako. Ano gusto mo? Manahimik ako kapag naiinsulto?" "Naiinsulto mo rin naman ako. Ikaw pa nga ang nauna." Mahinang tumawa si Raven. "Hindi rin ako pumapayag na mainsulto kahit mahirap lang ako. Pero kinakausap mo na ako ng ganito. Siguro, komportable ka na sa akin, ma'am." Hindi niya alam kung bakit may kung anong gumalaw sa dibdib niya sa salitang yon. Hindi siya tumanggi. Kasi, baka nga tama ang binata na komportable na talaga siya na makausap ito. Sa mga lumipas na araw, mas lalo niyang nadadama ang atraksyon kay Raven. Madalas din silang nagkakatinginan kapag naglilinis ito sa kanyang opisina. Minsan, nadatnan siya ni Raven na nagmumura sa printer. "Piss off! Bakit ayaw mong gumana?" "Subukan mong kausapin ng maayos," sabi ni Raven na nasa likod niya. Napalingon siya. "Hindi to tao." Natawa si Raven. "Baka sensitive. Minumura mo ba naman?" Naiinis si Nieves kanina, pero dahil sa biro nito, hindi niya napigilang tumawa. Napahinto siya sa sarili niyang tunog. Parang hindi niya kilala ang boses na yon. Matagal na siyang hindi tumatawa ng ganoon na walang pigil at walang kahit anong filter. Napangiti si Raven at tiningnan ng printer. May inayos lang ito na kung ano. Ayan. Try mo na ulit. Okay na. Paano na lang kapag wala na ako?" Hindi niya napigilang mapailing. Pero ang ngiti niya, hindi agad nawala. At buong araw magaan ang pakiramdam ni Nieves dahil kay Raven. Dumalas ang mga ganoong sandali sa kanila. Hindi nila pinaplano, hindi nila hinahanap. Pero parang lagi silang may oras para damhin ang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Napansin ni Nieves ang sarili niyang nagbabago. Mas mabilis na siyang ngumiti. Mas madali na siyang mapatawa. Minsan, inaasar na siya ni Raven. "Grabe kang makasimangot dati," sabi nito.
Ngumuso si Nieves. Hindi ako nakasimangot. Ganito ka lagi oh. Ginaya nito ang seryoso niyang mukha. Napatawa siya. Tumigil ka. Pati arte ko, nagaya mo pa. At sa sandaling yon, parang may batang bersyon niya na sumilip sa loob. Makulit, magaan, at parang buhay na buhay. Isang bahagi ng sarili niya na matagal na niyang ibinaon. Maagang dumating ang ama ni Nieves sa opisina niya. Bagay na bihira nitong gawin ng walang abiso. "Dad," sabi niya at bahagyang nagulat. Hindi ngumiti ang ama niya. Diretso itong umupo sa tapat. Busy ka?" "Palagi naman po akong busy, Dad," sagot ni Nieves. "Good, pero hindi ito tungkol sa trabaho." Naramdaman niya agad ang bigat sa tono nito. Tumaas ang mga kilay ng ama niya. "Napapansin ko na hindi na kayo masyadong lumalabas ni David. He's a good man, Nieves. Hindi sapat ang engagement lang. Kailangan yung maging malapit. Kailangan mong magbigay ng effort para mas makilala pa siya." Napalunok si Nieves. "We're fine, Dad. Sa tingin ko po, hindi na kailangan yon since wala naman po kaming problema sa pagpapakasal ng isa't isa." "That's not the same," putol ng kanyang ama. "Hindi lang basta sa papel ang kasal. Alliance ang gagawin yung dalawa. Kailangan ng presence mo at presence ni David. Kahit sa mga simpleng event, hindi kayo magkasama. Nangyari ang engagement party pero parang pagkatapos nun wala na kayong naging ganap." Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi request ang binibigay nito. Instruction ang binibigay ng kanyang ama para sundin. "Go out," dagdag pa ng daddy niya. "Hayaan niyong makita kayong magkasama. Buuin niyo ang magagandang imahe ninyo as couple para naman hindi kung kani-kanino nalilink ang fiancé mo. You're a good catch, anak. Pero good catch din si David." Tumango na lang siya. "Yes, Dad." Kinagabihan, lumabas sila ni David. Sa restaurant lang sila nagkita. Pero papunta pa lang siya roon, wala na talaga siya sa mood. "Thank you for coming," sabi ni David. "Obligation lang to, kasi ito ang gusto ni Daddy." Sagot na lang niya. Ngumiti ito ng mahina. "At least, honest ka." Nag-order sila. Nag-usap tungkol sa negosyo, expansion, investments, hanggang sa tumigil si David. "Nieves," sabi nito. "Date ito pero hindi ko maramdaman na date para makilala pa natin ang isa't isa." Tumingin siya rito. "I'm trying. I'm sorry. Wala lang talaga akong alam na pag-uusapan natin." Napabuntong hininga si David. "I know this is arranged marriage, pero hindi ibig sabihin wala tayong pwedeng buuin. Willing ako mag-adjust. Hindi ko kailangan agad ng romansa. Kahit partnership lang muna kung yun lang ang kaya mong ibigay sa ngayon." Tiningnan niya ang kamay nito sa mesa. Kaya ni Nieves ibigay ang respeto. Kaya niyang ibigay ang loyalty. Pero hindi niya maibukas ang sarili para kay David. Parang may pader na hindi niya alam kung paano sirain. "Susubukan ko," sabi niya sa wakas. Hindi siya sigurado kung totoo ba siya sa mismong na kanyang sinabi. Kinabukasan, sinamahan siya ni David papuntang opisina. Nasa lobby sila, magkatabi nang bumukas ang elevator. Nagulat siya nang makita si Raven doon at may hawak na cleaning cart. "Halika, pasok na tayo," bulong ni David sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila at doon niya nakita ang selos ni Raven. Nang makapasok, hindi na talaga siya makatingin sa kahit na sino. "Good morning, ma'am." Malamig na bati ni Raven. Bigla siyang namaos. Good morning." Nararamdaman niya ang presensya ni Raven sa likod niya na parang init sa balat. Nararamdaman niya rin ang kamay ni David sa kanyang likod na maingat at parang pinoprotektahan siya. Pagbukas ng elevator, mabilis siyang lumabas. Hinatid siya ni David hanggang opisina. Pagkatapos ng araw na yon, pinilit ni Nieves ang sarili na hindi makasalamuha si Raven. Sunod-sunod na rin naman ang mga meeting tungkol sa kasal. 9 months is too long," sabi ng ama niya. "Gawin yung 6 months lang ang preparation." 6 is rush, sagot ng ina ni David. Pero sige, acceptable na.
Nakaupo si Nieves sa dulo ng mesa at tahimik na nakikinig. Hindi niya pa rin talaga napifeel na magpapakasal siya kay David. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagkakataon para magkausap sila ni Raven. Humingi ito ng pagkakataon na makausap siya. Kaya dinala niya na lang sa opisina. Nieves, Tawag dito sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong niya at hindi matagalan ang tingin nito. kailangan kitang makausap. Ngayon lang ako may lakas ng loob. Tumigil si Nieves sa ginagawa niya. May kung anong kumabog sa kanyang dibdib. 5 minutes, magsalita ka na. Marami pa akong gagawin. Mahal kita. Diretso at walang paligoy-ligoy na sabi ni Raven. Umawang ang bibig ni Nieves. Tumigil ang mundo niya. Parang may nahulog sa kanyang loob na matagal nang nakabitin. Hindi ko na kayang magpanggap na normal lang to. Dagdag pa ni Raven. Araw-araw kitang nakikita. Araw-araw kong pinipigilan ng sarili ko. Pero hindi ko na kaya. Hindi na talaga. Hindi ko na mapigilan ang selos na nararamdaman ko. Nasasaktan ako na makitang kasama mo ang David na yon. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang kamay niya sa gulat at pagkamangha. Mali ito, bulong ni Nieves. Hindi mo dapat ako mahalin. Lumayo ka dapat sa akin dahil mahirap mahalin ang isang katulad ko, Raven. Alam ko na mahirap kang mahalin. Kailanman ay hindi ko mapapantayan ang mundo na meron ka. Tugon pa ng binata. Pero totoo ang nararamdaman ko. Mahal na kita. Nahihirapan na akong pigilan ang nararamdaman ko, Nieves. Nanlaki ang mga mata niya at sa pagkakataong yon, unti-unting natibag ang pader ni Nieves para sa kanyang sarili. Bigla siyang umiyak. Hindi. Tuloy-tuloy siyang naluha. Ang mga luha ni Nieves parang taon ng pinigilang emosyon na bumagsak ng sabay-sabay. Hindi siya umiyak dahil sa takot. Hindi dahil sa hiya. Umiyak siya dahil may nagsabi sa kanya ng bagay na matagal na niyang gustong marinig. Lumapit sa Raven at hinawakan ang mukha niya. Huwag kang umiyak. Please. Hindi ko alam kung paano huminto. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Umiiyak ako kasi masaya ako at magaan ang loob ko. But at the same time, parang sasabog ang puso ko sa sobrang damdamin. Raven, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mahal na rin kita. At bago pa siya makapag-isip, hinila niya ito at idinampi ang mga labi. Agad namang tumugon si Raven at binalot siya sa mga braso nito. Parang yun lang ang sagot sa matagal ng pagkauhaw ng mga puso nilang naliligaw. I love you, bulong ni Nieves. Sobra, Raven, mahal na mahal. Napangiti ang binata at mahigpit pa siyang niyakap. Simula nun, nagsimula ang lihim nilang relasyon. Hindi nila yun ipinapakita sa ibang tao. Subalit alam ni Nieves sa kanyang sarili na hindi niya na yun patatagalin pa. Malinaw na si Raven ang mahal niya at pinipili niya. Paninindigan niya ang kanyang desisyon. Isang gabi sa hapagkainan, tahimik lang ang bahay. Yun ang sandaling gusto niya nang sabihin ang gusto niyang mangyari. Dad, tawag ni Nieves. Tumingin naman ito sa kanya. Yes? Gusto ko na pong makancel ang engagement namin ni David. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kapatid na si Summer. Ang kanyang ama naman, unti-unting kumunot ang noo. What? Malamig na tanong ng daddy niya. Napayuko si Nieves. Ayaw ko po sa kanya. Hindi ko po gusto si David. May iba na po akong mahal. Tumayo ang kanyang ama. Hindi ito tungkol sa gusto mo. At sino ang gusto mo? Sa akin po ang buhay na to, sagot ni Nieves. Matanda na po ako. Hayaan po ninyo ako magdesisyon sa kung sino ang mamahalin ko at pakakasalan ko. Buhay mo? Tumaas ang boses nito. Lahat ng meron ka ay dahil sa pamilyang ito. Napapikit siya saglit bago tumingin sa kanyang ama at kapatid. Alam ko po, at pagod na akong bayaran yon gamit ang sarili ko. Natahimik si Summer. Hindi ito makapagsalita habang nakatingin sa kanya. May mahal po akong iba. Mahal na mahal ko si Raven at pipiliin ko po siya. Kung hindi po ninyo siya kayang tanggapin, wala na po akong magagawa.
Matamang sabi ni Nieves. Galit na galit ang ama niya. Kung pipiliin mo ang kahihiyan na yan, wala ka ng lugar dito. Lumayas ka na. Dad, bulong ni Summer. Tahimik! Bulalas ng kanilang daddy. Wala ka ng ama sa oras na piliin mong lalaking ginugusto mo. Itinatakwil na kita. At pagsisisihan mong sumama ka ron, babalik ka rin sa akin. Dumaan ng sakit sa mukha ni Nieves. Masakit. Sobrang masakit ang mga salitang yon para sa kanya. Pero sa ilalim ng sakit, may kakaibang gaan. Tumingin siya rito at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsalita siya ng walang takot. Alam mo po kung ano ang kinaiinisan ko sa'yo? Hindi mo po ako pinalaki bilang anak. Pinalaki mo po ako bilang investment. Si Summer, nang hindi siya lumaki sa gusto mong maging, pinabayaan mo na lang at itinuring na walang silbi sa pamilya, Dad. Tumulo ang mga luha ni Summer. Hindi na ito makatingin sa kanila. Pero alam naman ni Nieves na magkaiba silang pinalaki ni Summer. Bata pa lang ako, Dad. Patuloy niya habang nanginginig ang boses. Lahat may kondisyon, lahat may kapalit. Grades, behavior, image. Parang wala kang minahal sa amin bilang anak mo. Hinulma mo lang kami para may magmana ng meron tayo na gusto mong alisin sa akin ngayon. Hindi nakapagsalita ang kanyang ama. Tumulo naman ang mga luha ni Nieves. Gusto ko lang maramdaman na anak mo ko kahit minsan. Hindi isang taong kailangan mong i-train kasi papasahan mo agad ng responsibility, Dad. At kung susundin kita, kung hindi ko ipaglalaban ng mga bagay na gusto ko ngayon at mahal na mahal ko, natatakot na akong maging katulad mo, Dad. Ayokong matulad sa akin ang magiging mga anak ko. Ayoko. Walang naging sagot ang kanyang ama. Subalit hindi rin naman ito lumambot. Summer, bulong niya. Lumapit ang kapatid niya na umiiyak na. Ate, sorry. Take care, sabi ni Nieves at mahigpit itong niyakap. Mas mabait ka kaysa sa akin. Kaya mong baguhin ang kumpanyang yan. Nanlaki ang mata ni Summer. Ako? Sa'yo na ibibigay ni Dad, sabi niya. Alam ko na sa'yo dahil wala naman siyang ibang anak bukod sa akin. Narinig mo na naman ang sinabi niya, hindi ba? Hindi niya na ako anak. Pagkatapos ng pagtatalong yon, nagdesisyon na siyang umalis. Wala na siyang pakialam kahit itakwil pa siya. Pagod na si Nieves. Gusto niya namang piliin kung ano ang magpapasaya sa kanya. Sa gabing yon, dumiretso na lang muna si Nieves sa kanyang kondo at nagpahinga. Kinabukasan, pinilit niya munang pakalmahin ang sarili. Nasaan ka, Nieves? Tanong ni Raven sa kanya. Napabuntong hininga siya. Nasa kondo ko, may pasok ka ba? Pwede bang puntahan mo ako rito? Gusto ko lang ng may kayakap. Sige, pupunta ako. Nang malaman niyang makakapunta ang kanyang boyfriend, mabilis siyang tumayo. Nagluto lang siya ng pasta para may makain naman sila. Maya-maya, narinig na ni Nieves ang tunog ng doorbell. Napangiti siya at agad na binuksan ang pinto. Nang makita niya si Raven, agad siyang mahigpit na yumakap. Yumakap din ito at binuhat siya papasok. Nang makaupo na sila sa sofa, sumandal na lang siya sa dibdib nito habang nakaupo sa kandungan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Malambing na tanong ni Raven. Napakigatlabi si Nieves at hindi agad nagsalita. Kaya nagpatuloy na si Raven. Nasa building ako kanina. Nagulat ako ng kapatid mo ang pinakakilalang bagong boss doon. Anong nangyari? Sa wakas, tumingin na si Nieves sa kanyang nobyo. Sinabi ko na kay Dad ang tungkol sa atin. And as expected, nagalit siya at hindi niya matanggap. Itinakwil niya ako at ayaw niya nang ituring na anak niya. Namungay ang mga mata ni Raven at hinaplos ang kanyang pisngi. Sorry. Umiling siya rito. Wala kang kasalanan. Desisyon ko naman na piliin to. Wala akong pinagsisisihan. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito kaya pipiliin ko to. Mahihirapan ako pero alam kong kakayanin ko. Napabuntong hininga si Raven at hinalikan ng noo niya. Magre-resign na rin ako ron. Babalik na ako sa pagiging rider. Nakabili na ulit ako ng motor.
Wala ka ron kaya hindi lang ako gaganahang magtrabaho. Mahina siyang tumawa. Okay na rin yan. Alam kong hindi matatahimik si Dad. Aalamin niya kung sinong lalaking mahal ko. At baka guluhin niya rin ang trabaho mo ron kapag nagtagal ka. Magsimula tayo pareho. Alam kong kaya nating dalawa. I love you, Raven. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Mahal din kita, Nieves. Oo, kaya nating dalawa. Basta magkasama, kaya nating dalawa. May mga card siya pero alam niyang may kontrol ang kanyang ama roon. May pera pa naman siya. Personal savings at kondo. Maghahanap din siya ng ibang trabaho. Bahala na sa kung anong tahakin niya. Basta alam niya sa kanyang sarili na hindi siya napapasama. Naghanap siya ng trabaho sa mga sumunod na araw. Nagpadala ng resume, pumunta sa mga interview at sumagot sa mga tawag. Una maayos hanggang sa malaman ng HR ang apelyido niya. Bigla na lang na hindi siya natatanggap. Kahit minsan ay overqualified naman siya. At alam niyang may kinalaman ang kanyang ama na gusto pang pahirapan ang kanyang buhay. Pasensya na, ma'am. Bulong ng backer niya. May tawag na po galing sa taas. Alam niya kung kanino. Kaya umuwi na lang siya ng tahimik. Hindi siya umiyak pero parang may unti-unting kumakain sa kanyang pride. Napangiti siya ng mapait. Talagang gustong patunayan ni Daddy na hindi ko kakayanin. Nababalik ako sa kanila dahil ang ginigipit nila ako. Kinagabihan, binisita siya ni Raven. Nagkakwentuhan sila at sinusulit ang quality time na meron sila. Hindi na nila masyadong iniisip ang problema. Ang mahalaga, magkasama sila. Gusto ko tang ipakilala kay Mama. Nakangiting sabi ni Raven sa kanya. Napangiti agad si Nieves. Really? Sige, saan? Mahinang tumawa ang binata. Kung kailan mo gusto. Kaya lang sa bahay lang tayo Bagong opera kasi si Mama. Hindi siya makakalabas ng bahay. Tumango agad si Nieves. Okay lang. Anong dadalhin ko? Anong isusuot ko? Mahalaga sa kanya na maipakilala ni Raven. Pakiramdam niya ay kapag naipakilala na siya, talagang seryoso na sila sa kanilang pagsasama. Wala naman siyang ibang hinahangad kundi maging mabuting lalaki lang si Raven at mahalin siya ng totoo. Nakita niya ang matamis na ngiti sa mga labi ni Raven. Excited ka na makilala si Mama? Of course, mama mo yon. Dapat magpa-impress ako. Dapat ako lang ang pinakamagandang girlfriend na ipapakilala mo ron. Natatawang sabi ni Nieves. Natawa na rin ang kanyang boyfriend. Nagka-girlfriend ako nung high school. Pero puro laro-laro lang yun. Alam kong hindi magtatagal kaya wala akong ipinakilala kay Mama. Pero ikaw, gusto kitang pakasalan. Sa'yo ko nai-imagine ang masayang pamilya na gusto ko. Nang ipakilala na si Nieves, labis ang kanyang pananabik. Nakilala niya ang mama nito na sobrang bait. Masarap din magluto kaya naparami siya ng kain. Masaya naman kahit paano pero hindi niya alam na may lumalala na palang sitwasyon si Raven. Noong una ay hindi niya naman napansin. Love, bakit parang hindi mo na dinadalang motor mo? Tanong niya rito isang beses. Napangiti ito. Kinokondisyon ko lang. Siyempre, maghapon kong ginagamit. Kaya kapag pupunta rito sa'yo, nagko-commute na lang ako. Napangiti si Nieves at hinawakan ng kamay nito. Pero natigilan siya nang may makitang sugat doon. Anong nangyari dyan? Umiling ang kanyang boyfriend. Natamaan lang ng bakal sa amin. Huwag ka mag-alala. Naggamot ko na naman. Okay na to. Hinaplos ni Nieves ang mukha ng kanyang boyfriend. Mag-ingat ka palagi. Ayoko nasusugatan o nasasaktan ka. Nag-aalala pa naman ako sa'yo. Malambing na lang na yumakap sa kanya si Raven. Hindi na ito nagsalita. Maya-maya ay nakatulog na, kaya hinayaan niya na lang. Kinabukasan, binuksan niya ang cabinet. Nandun ang kanyang mga luxury bag, mga alahas at kung ano-ano pang luxury items. Kaunti lang yon at nasa bahay ang iba. Tapos, isa-isa niyang inilapag sa mesa. Sorry babies, ibebenta ko na kayo. Medyo downgrade ng mami niyo. Need ko lang ng money to start new business. Nabenta niyang kotse, nabenta niya ang mga bag. At sa huli, ang kondo niyang sobrang mahal at mahal sa kuryente. Hindi niya naman kailangan ang ganoon kalaking space.
Lumipat siya sa mas maliit na unit at okay na yon sa kanya. Hindi naman siya gutom, hindi pa pulubi si Nieves, pero malinaw ang downgrade sa buhay niya. Hindi siya magkakaroon ng trabaho dahil sa kanyang ama. Kaya siya na lang ang gagawa ng sarili niyang pangalan. Alam ni Nieves na mahihirapan siya, pero patutunayan niyang kaya niya yon. Dahil medyo natututo na, hindi na siya takot mag-commute. Nang araw na nga na yon na hindi siya busy, bumisita siya sa bahay ni Raven. Pero bigla siyang natigilan nang makita sa isang tabi ang wasak-wasak nitong bagong motor. "Oh, Nieves, nandito ka pala," nakangiting sabi ng ina ni Raven. "Wala pa si Raven, nasa trabaho pa." Napakagatlabi si Nieves. "Sa trabaho po? Paano po kung nandyan po ang bagong motor niya?" Hindi na siya rider. Nagtsatsaga siya roon sa construction. Nahirapan nga siyang maghanap ng trabaho. Sabi niya parang minalas daw siya sa mga factory at ibang establishmento. Hindi siya maging rider ulit. Napagtripan daw ng mga tambay ang motor niya. Wala na siyang pera kaya, ayun, nag-iipon uli. Naubos na kasi sa pagpapa-opera sa akin. Kaya ngayon ay nagtsatsaga na muna siya sa construction kasi yon ang hindi kailangan ng sobrang requirements. Hindi na nakapagsalita si Nieves. Ayaw niyang mag-isip pa ng mas masama. Pero galit na galit ang kanyang ama sa ginawa niya. Kaya hindi malabong idamay nito si Raven. Mahirap na nga, mas lalo pang pinapahirapan. Gusto niya na lang umuwi, pero magiliw siyang tinanggap ng ina ni Raven kaya nanatili pa siya roon. Sumapit ang hapon, umuwi na ang kanyang nobyo. Nagulat ito nang makita siya. Nandito ka pala, Nieves," mahinang sabi nito. Wait lang, mabaho kasi ako. Maliligo lang ako." Napapikit na lang siya. Hindi niya mahahalata. Pumupunta ito sa kondo niya na bihis at mabango. Yun naman pala, katulad niya ay nahihirapan na itong magkaroon ng mas maayos na trabaho. Pagkatapos maligo at magbihis ni Raven, kumain na sila ng hapunan. Hindi siya umimik dito. Nang matapos kumain at maglinis, nauna nang pumasok ng silid ang ina ng binata. "Nawalang trabaho ko," sabi nito at medyo tumawa pa. "Hindi na ako makapagtrabaho bilang rider. Nasira kasi ang motor ko. Napagtripan ng mga tambay." "I'm sorry," bulong ni Nieves. Tumingin si Raven sa kanya. "Para saan?" "Dahil sa akin to. Nahirapan kang maghanap ng trabaho. Alam kong may ginawa na naman si Dad. I'm sorry na mas nahihirapan ka dahil sa akin." Umiling ang kanyang boyfriend at hinawakan ang kanyang kamay. "Okay lang. Wala kang kasalanan. Mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. Ipaglalaban natin yon. Saka, sanay na naman ako sa hirap. Ikaw ang palagi kong inaalala kasi alam kong hindi mo kayang mamuhay ng mahirap. Palaging may guilt sa akin, Nieves." Hinawakan niya ang pisngi ni Raven at napapikit ito. "Pinili ko naman to at kaya kong mag-adjust. Pero next time magsabi ka sa akin, ayoko naglilihim ka. Gusto ko maging totoo ka sa akin palagi. Mahal na mahal kita. Isa lang ang minahal ko dati at binigay ko lahat. Nang masaktan ako, sobra akong nadurog at parang galit ako sa mundo. Pero dumating ka sa buhay ko at nagmahal ako ulit. Kaya gusto ko na maging maayos ang pagsasama natin. Nagmamahal ako ng buong buo sa'yo at sana, alam mo yon, Raven." Hinila na lang siya nito at mahigpit na niyakap. May naramdaman siyang luha nito na tumulo sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung para saan ang mga luhang yon, pero batid ni Nieves na pareho na lang talaga silang nahihirapan. Nagsimula siya sa maliit na negosyo. Aaminin niya nang makatapos siya ng pag-aaral, malaking posisyon agad ang pinahawak sa kanya. Kaya ngayong nagsisimula siya sa maliit, siguro ay nangangapa pa rin talaga siya. Maliit na negosyo. Handcrafted office organizers. Nagbabad siya sa YouTube. Nagbasa ng forums, gumawa ng mock-ups hanggang madaling araw habang tulog si Raven sa tabi niya. Yun ang unang bagay sa buhay niya na walang apelyido ng ama niya. Sarili lang ni Nieves. At nung unang linggo, may orders na siya kaagad. "Tingnan mo na," sabi ni Raven, nakangiti habang tinutulungan siyang magbalot ng package. "Kaya mo naman talaga.
Napangiti siya at sumandal dito. Kakayanin ko talaga. Pero sa ikatlong linggo, nagsimula ang problema. Na-hold ang shipments. Na-cancel ang mga supplier niya. Nagkaroon ng problema ang mga account niya. Paulit-ulit yung nangyari. Sa bawat hakbang niya pasulong, may kamay na humihila pabalik. Alam niya kung kanino galing. Hindi na kailangan ng pruweba. Daddy lang naman niya ang gagawa ng ganoong bagay sa kanya. Isang hapon, nakaupo siya sa sahig, napapalibutan ng mga kahon na hindi maipadala. Tahimik lang siya ron hanggang sa pumasok si Raven. May dala itong grocery. Ito na ang nag-grocery ng mga kailangan niya dahil masyado na siyang stress sa mga nangyari sa kanya. Nieves, ako na lang ang magluluto. Nakangiting sabi ni Raven. Tumango na lang siya. Thank you, medyo problemado lang talaga ako. Lumapit ito at hinalikan na lang ang kanyang noo. Napapikit si Nieves doon. Kailangan niya yon kahit maliit na support mula rito. Kaya lang, hindi talaga natapos ang mga problema niya. Isang araw, nakita siya ni Raven sa sahig. Lumuhod ito sa tapat niya. Nieves, okay ka lang? Napatitig siya rito. Unti-unting nalukot ang mukha niya pagkatapos ng tanong na yon. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Umiyak na lang talaga si Nieves na may kasamang hikbi. Yumuko siya at tinakpan ng mukha. Pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Parang bawat kilos ko, binabantayan ni Dad para mahirapan ako lalo. Nadadamay ka pa. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Raven. Umatras ito ng kaunti. Raven, bulong ni Nieves. Lumuhod ito ng tuluyan sa harap niya. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha nito. Kinuha ng boyfriend niya ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Nieves, nanginginig ang boses nito. I'm sorry. Sorry. Ano? Bulong niya. Bakit ka nagsasorry? Matagal ito bago sumagot sa kanya. Nung una, aaminin ko ayoko sa'yo. Ayoko sa mayaman na katulad mo. Hindi rin magandang intensyon ko sa'yo nun. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, napagtanto ko na mahal kita, Nieves. Raven, ano bang sinasabi mo? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ng binata. Binayaran ako ni Summer. Binayaran ako ng kapatid mo para paibigin ka at para umurong ka sa kasal niyo ni David. Umawang ang kanyang bibig. Anong sabi mo? Ibig sabihin, yung mga pinakita mo sa akin nung una, kasinungalingan lang yun? Nakipaglapit ka sa akin para sa pera? Tumingin ito sa kanya at puno ng takot ang mukha. Nung engagement party, planado yun. Lahat ng paglapit ko, trabaho. Ang unang pagkikita natin, coincidence lang yun. Pero nang malaman ko na ikaw ang tatrabahuhin ko, nagulat na lang din ako. Sorry, ginawa ko lang yun kasi wala akong perang pang-opera kay mama. Kailangan ko ng pera at kahit ano gagawin ko, kukunin ko. Pinakilala ko ng kaibigan ko kay Summer. At doon niya sinabi sa akin na paibigan lang kita para umatras ka sa kasal niyo ni David. Hindi ko na tinanong kung bakit. Basta nung una, trabaho lang to para sa akin. Iniurong ni Nieves ang kanyang kamay. Bigla siyang nandiri sa hawak ng lalaking minahal niya. Tumulo pa ang mga luha ni Raven. Ayokong sabihin sa'yo. Gusto kong gawing lihim na lamang dahil totoo naman talagang minahal kita. Pero hindi ko kayang hindi sabihin sa'yo. Lalo na ngayon na pinili mo ako kapalit ng lahat ng meron ka. Pakiramdam ko, ako ang pinakadahilan kung bakit sobrang naghihirap ka ngayon. Parang may dumurog sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Akala niya, ang pagtakwi lang ng kanyang ama ang pinakamalala niyang mararanasan. Yun naman pala, pati kapatid niya ay pinaglaruan ang kanyang damdamin para sa pansarili nitong interes. Pero mabilis nitong dagdag. Nieves, nagbago. Hindi ko inaasahan. Nahulog ako. Totoo na lahat pagkatapos nun. Lahat ng naramdaman ko. Tumayo siya at sinampal ito. Natahimik ang boyfriend niya at bumagsak na lang ang mga luha. Sinubukan siya nitong hawakan pero umatras lang siya. Niloko mo ako? Mariing sabi ni Nieves. Alam mo na ang ayaw ko sa lahat ay mga taong sinungaling at manloloko.
Pero isa ka pala. Pinapasok kita sa buhay ko. Minahal kita. Pinili kita. Ipinaglaban kita sa ama ko, Raven. Tapos ganito lang pala lahat? Pinaglaruan mo ko? Sinungaling ka? Hindi, Sigaw ni Raven. sa simula lang yun, pero mahal kita. Simula lang? Ulit ni Nieves. Wala akong pakialam. Niloko mo pa rin ako. Nagsinungaling ka pa rin. Ano, masaya na kayo ng kapatid ko? Anong ginawa ko sa inyo para paglaruan ako ng ganito? Mga selfish at wala kayong puso. Sorry, Pagmamakaawa nito. binayaran ako para lapitan ka, para paibigin ka at masirang engagement nyo ni David. Oo, pero hindi kita minahal dahil sa pera. Mahal na mahal kita. Maniwala ka naman sa akin. Sa simula lang yun. Nang tumagal gusto ko sa akin ka na habang buhay. Na ako na lang talagang mahal mo. Pero sa nakikita ko, sa paghihirap mo dahil ang minahal mo ako, sobrang sakit para sa akin, Nieves. Kasi kung hindi naman ako nanggulo sa buhay mo, hindi naman mangyayari to. Wala akong pakialam. Ginawa niyo pa rin akong utu-uto. Bakit? Anong akala ng kapatid ko? Walang ibang magkakagusto sa akin kaya binayaran ka? At ikaw naman parang asong sumunod? Nakakahiya. Nagsisisi ako na pumatol ako sa katulad mo. Alam mo ba kung gaano ako lumaban para sa'yo? Lumuha si Raven. Alam ko. Tinalikuran ko ang pamilya ko. Sinira ko ang buhay ko. At ikaw, binayaran ka lang pala para paglaruan ng damdamin ko. Hinila niya ito patayo. Lumabas ka. Umalis ka. Hindi na kita gustong makita pa. Napatitig si Raven sa kanya at gusto pa siyang yakapin. Nieves, please. Mahal kita. Lumabas ka na! Nanginginig ang boses niya sa lakas ng sigaw na yon. Umalis ka na, sabi! Ipapadampot kita sa mga pulis! Dumaan ng sakit sa mga mata ni Raven. Tinulak niya ang dibdib nito hanggang sa makarating sila sa pintuan. Pinagbuksan niya pa ito ng pinto. Lumabas ka na! Hindi ko na gustong makita ka pa kahit kailan. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Nagtagal ang ilang segundong nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad palabas. Sinara niya ang pinto ng malakas. Umuwi siya nang sumapit ang gabi. Hindi para magpaliwanag, hindi para humingi ng tawad, kundi para tapusin ang isang bagay sa loob ni Nieves. Pagbukas pa lang ng pinto ng mansyon, bumungad agad ang pamilyar na pakiramdam sa kanya. Parang walang nagbago, parang hindi siya umalis, parang hindi siya itinakwil. Naroon ang ama niya sa sala, may hawak na baso ng whiskey. Pagtingin nito sa kanya, nagulat ito pero pagkatapos ay ngumisi na lang din. Bumalik ka rin. Malamig nitong sabi. Alam ko namang hindi niya ito pinatapos. Sumampa siya ng hagdan, diretso sa hallway kung saan nakatayo si Summer. Hawak ang cellphone at natigilan nang makita siya. Nanlaki ang mga mata ng kapatid niya. Ate, isang malakas na sampal ang iginawad niya sa pagmumukha nito. Napaatras si Summer at napahawak sa pisngi. Natahimik ang mga kasambahay, pati na rin ang ama niya. Umawang ang bibig ni Summer habang sapo ang pisngi. Ate, anong... Akala ko sobrang bait mo. Pero ganyan ka pala kasama para lang makuha ang gusto mo. Sigaw ni Nieves. Umakyat ang kanilang ama. Anong ginagawa mo? Tanungin niyo ang bunso niyo, Dad. Sigaw niya bago muling bumaling kay Summer. Sabihin mo sa kanila, huwag kang magmaang-maangan dahil alam mo kung anong ikinakagalit ko. You're such a desperate woman. Umiiyak na si Summer. Ate, sabihin mo. Ulit niya at halos mapunit ng boses. Sabihin mo kung paano mo binayaran si Raven para akitin ako at sirain ang engagement namin ni David. Pati ang tahimik kong buhay, ginulo mo para lang sa pansarili mong interes. Nanginginig si Summer. Tumingin ito sa ama nila pagkatapos ay sa kanya. Oo, ako ang nagbayad kay Raven. Binayaran ko siya para paibigin ka, ate. Para ikaw na mismo ang umurong sa kasal niyo ni David. Mahal ko si David. Matagal ko na siyang mahal. Bago pa kayo ipagkasundo, mahal na mahal ko na siya at hindi ko matanggap na kayo ang ipinagkakasundo. Hindi ko gusto ang kumpanya. Siyang gusto ko. Ikaw ang hadlang na nakita ko. Hindi ko masabi.
Kailan niyo ba ako pinakinggan sa bahay na to? Hindi niyo ako pinakinggan kahit kailan. Kaya ako na lang ang gumawa ng paraan para makuha ang gusto ko. At the expense of what? Nalokohin ako at paglaruan ng feelings ko? Nag-hire ka pa talaga ng lalaking paiibigin ako? Ate mo ko, kapatid mo ko, pero nagawa mo to sa akin? Singhal niya rito. Napatawa si Nieves ng mapait. Kayong dalawa, anong tingin niyo sa akin? Basta na lang tong tatanggapin? Umawat na ang kanilang ama. Enough! Tapos na to! Hindi na dapat niyo pinag-aawayan ang issue na to. Ang mahalaga, Nieves, ay bumalik ka na. Aayusin natin ang mga iniwan mo. Ngumisi si Nieves. Babalik lang ako kung mapapakasalan ko si David, Dad. Natigilan si Summer at nanlaki ang mata. Ate, tumango ang ama nila. Yes, of course. Hindi pa naman nag-aanunsyo sa public ng cancel ng engagement ninyo. Pakakasalan ko siya kahit anong mangyari. Ulit niya pa. Hindi mo siya mahal, sigaw ni Summer. Bakit kayo ganyan? Ate, wala ka talagang puso. Pakakasalan siya? Para ano? Para pasakitan ako? Para makaganti sa nagawa ko? Hindi mo mahal si David. Alam ko yon, kaya hindi mo dapat siya pakasalan. Pakakasalan ko si David sa ayaw at gusto mo. Wala kang magagawa. Masakit ba? Tanong ni Nieves ng dahan-dahan. Masakit isipin na makikita mo kaming dalawa araw-araw? Kung gusto mo ng posisyon ko, maging Nieves ka muna. I bet hindi mo kaya. Kasi alam mo kung bakit? Sa ating dalawa, mas selfish ka. Napahagulgol si Summer. Nasaktan siya para sa kanyang kapatid, pero may kaunting ginhawa rin. Kailangan itong matuto. Kailangan itong malaman na nasaktan din naman siya sa ginawa nito. Tuloy ang engagement, sabi ni Nieves sa kanyang ama. Pabilisin po natin ang kasal. Mabilis ang mga sumunod na linggo. Inasikaso na agad ang kasal. Halos wala na siyang tutol doon. Bumalik na rin siya sa pagtatrabaho. Silang magkapatid, hindi pa rin nag-uusap. Nagmamadali ka sa kasal? Bahagyang natawa si David pero wala siyang nakitang saya roon. Mataman niya itong tiningnan. Gusto ko na lang matapos to. Alam mo naman siguro ang ginawa ng kapatid ko. I'm sorry, nagkamali ako. Naniwala ako sa maling tao. Pero aayusin ko ng mga bagay na tinakbuhan ko na ipinagpalit ko lamang sa walang kwentang lalaki. Isang hapon, habang papasok siya sa opisina, nakita niya si Raven sa lobby. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng gwardya. Gusto ko lang makausap si Nieves, sabi ni Raven. Narinig niya ang bawat salita pero hindi siya lumingon. Nieves! Sigaw ni Raven. Napahinto ang mga tao. Hindi siya huminto. Sa tabi niya, tumatawa si David at napailing. Ang tigas talaga. Bahagya siyang napairap. Muling nagsalita si Raven. Nieves, pakiusap. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Naiinis na talaga siya at nakakahiya na sa mga empleyado. Lumingon siya pero hindi kay Raven kundi sa guard. Ilabas niyo siya at huwag niyo nang papasukin kahit kailan, sabi na lang ni Nieves. Nanlaki ang mata ni Raven. Nieves, please, kausapin mo pa ako. Parang awa mo na. Tumingin siya rito ng walang galit, sakit o kahit na anong emosyon. Parang estranghero lang ang tingin ni Nieves sa lalaking pinagkatiwalaan niya noon. Wala akong kilalang Raven, sabi niya at lumakad papasok ng elevator. Natawa na naman si David. Makikipagpustahan kaya ako sa sekretary mo. Hulaan namin kung hanggang kailan ka bibigay. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi na ako bumibigay sa mga taong sinungaling at manluloko. Humalakhak lang si David. Narinig niya ang boses nito sa likod. Narinig niya ang pagmamakaawa. Narinig niya ang sarili niyang pangalan sa bibig nito pero hindi na siya lumingon. Kasi alam niya, kapag lumingon siya ay babagsak lang siya. At hindi na siya pwedeng bumagsak. Hindi na ulit kung sa katulad lang naman ni Raven. Nang makalabas sila ng elevator, tumatawa at inaasar pa siya ni David. Saktong nakasalubong naman nila si Summer. Nakita niyang sakit sa mga mata nito habang nakatitig kay David na tumatawa kasama siya. Pero nang si David na ang mapatingin, nawala ang ngiti nito. Huminga ng malalim si Nieves at humawak pa sa braso ni David. Let's go to my office?
Tumango naman si David at muling naglakad. Okay. Nilagpasan nila si Summer na wala nalang nagawa. Aaminin niyang satisfied siyang sakta ng damdamin ng kanyang kapatid. Pero hindi niya alam kung bakit habang tumatagal, parang mas lalong bumibigat ang lahat. Umuulan ng malakas ng araw na yon. Parang sinasadya ng panahon na gawing mas mabigat ang lahat. Kauuwi lang niya galing sa opisina. Naroon na naman si Raven sa labas ng condominium building. Basang-basa ito at walang payong. Hindi na siya nagulat. Araw-araw naman itong naroon. Parang multo na ayaw umalis. Napahinto si Manong Lito. Ma'am Nieves. Ako na, sabi niya. Namumula ang mga mata nito habang humahakbang palapit. Halatang ilang araw na itong walang tulog. Halatang hindi na kumakain ng maayos. Nieves. Mahina nitong sabi. Pakiusap. Tahimik siya at blanko lang ang ekspresyon. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Ito ang lalaking pinili niya noon. Ito ang lalaking sinira siya. At ito rin ang lalaking mahal pa rin niya. Ayaw niyang aminin kaya nanatili siyang seryoso. Wala tayong pag-uusapan, sabi niya rito. Nagsusumamo naman ang mga mata nito. Nieves, mahal kita. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko kaya. Alam ko nagkamali ako pero araw-araw kong hinihingi ang kapatawaran mo. Niloko kita. Oo, pero hindi ko na kayang mabuhay na wala ka. Umigting ang panga niya. Matagal ka namang nabuhay bago ako. Subukan mong bumalik doon. Nakita niya ang sakit sa mukha nito at may parte sa kanya na gustong umurong. Gustong hawakan ito. Parang gusto niya nalang patawarin ito agad. Pero naroon ang alaala ng kahiyan ng pagsisinungaling nito. Please, bulong nito. Tumigil ka na. Nakakaawa ka na, Raven, sabi ni Nieves. Umawang ang bibig nito, halatang nasaktan sa mga sinabi niya. Pero gusto niya na lang din talaga na tumigil ito. Final na ang kanyang desisyon. Inaayos na ang kasal nila ni David at gagawin niya na lamang ang gusto ng kanyang sariling ama. Nagulat lang si Nieves nang dumating ang kanyang daddy. Hindi niya alam na sinusundan pala siya ng kotse nito. Bumaba ito at tinitigan si Raven na parang dumi sa sapatos. Bakit ginugulo mo na naman ang anak ko? Malamig nitong tanong. Sir, sabi ni Raven. Huwag mo akong kausapin. Lawyer ko na ang kakausap sa'yo. Naniga si Nieves. Anong ibig mong sabihin, Dad? Idedemanda ko siya. Sagot ng ama niya. Agad siyang natakot. Hindi. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng binata na para bang ang concern na yon, pagmamahal pa rin ang kahulugan. Natigilan ng ama niya. At bakit hindi? Umiling si Nieves. Hayaan mo na po siya. Ako na pong bahala sa kanya. Tinitigan siya nito ng matagal. Bakit? Wala siyang sagot dahil ang totoo, ayaw niyang masira si Raven. Kahit galit siya, kahit nasaktan siya, ayaw niyang makita ito na tuluyang bumagsak. Ano? Mababa nitong tanong. Mahal mo pa rin? Nabingi siya, parang biglang nawala ang ulan. Nawala ang mga tao. Mahal naman talaga niya at baka hindi na mawala pa. Nakita ni Nieves ang disappointment sa mga mata ng ama niya. Pero wala na siyang pakialam dahil hindi naman niya yon kayang itanggi. Sumakay na ulit ng kotse ang kanyang ama. Siya naman pumasok na sa condominium building. Hindi na niya nilingon pa si Raven. Pakiramdam niya, kinanta na lang talaga siya ng sarili niyang kilos sa harap mismo ng kanyang ama. Kinabukasan, naganap na ang dress fitting. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakasukat ang wedding gown. Maganda at parang hindi siya. Nasa sulok si Summer na tahimik. Walang gustong magsalita hanggang sa hindi niya nakinaya. Ate, hindi lumingon si Nieves. Ano? Sorry, garal-galang boses na sabi nito. Hindi ko inisip na aabot sa ganito, patuloy ni Summer. Akala ko kapag umurong ka sa kasal, magiging masaya na ako. Lumapit ito ng kaunti. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Naramdaman ni Nieves ang kirot sa dibdib. Sinaktan mo ako, kapatid kita. Ayaw ko sa lahat ng mga nagsisinungaling, pero ginawa mo pa rin sa akin. Kayong dalawa ni Raven. Tumango si Summer.
Oo ate, sorry. Mahal naman kita, pero sorry at naging selfish ako dahil sa pagmamahal ko kay David. At kahit anong sabihin ko, alam kong hindi sapat dahil nagkamali ako at gumawa ako ng kalokohan. Pero ate, hindi kita kinalaban dahil sa kumpanya. Hindi kita kinalaban dahil gusto ko ang kapangyarihan. Mahal ko lang talaga si David. At si Raven, binayaran ko siya. Pero nakita ko na minahal ka talaga niya ate. Napapikit si Nieves. Alam niya ang pakiramdam. Alam niya ang kabaliwan ng pag-ibig. Siya ang tipo ng taong wagas ding magmahal. Bigay kong bigay, kaya takot din siya sa damdamin yon. Magkapatid nga tayo, saad ni Nieves. Pareho tayong nawawala sa tamang pag-iisip kapag nagmamahal. Napaluha si Summer at niyakap siya. Patawarin mo ako. Kahit hindi ngayon, kahit balang araw ate, sana bumalik ang dating tayo. Tumingin siya rito sa kapatid na minsang sinamahan niya sa eskwela, sa batang tinatago niya sa likod kapag pinapagalitan ng kanilang ama, sa taong nanakit sa kanya pero mahal na mahal niya pa rin. Isang umaga, nasa duty room si Nieves, nakaupo sa sofa, hawak ang wedding schedule. Lahat nakaplano na pero parang wala pa rin siyang maramdaman. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni David sa kanya. Tumango si Nieves. Maupo ka. Umupo ito sa tapat niya. Nieves, mahal ko si Summer. Muntik na niyang maibuga ang tubig na iniinom. Parang may parte sa kanya na matagal nang alam yon. Pero nagulat siya na wala man lang itong paligoy-ligoy. Alam ko, sagot ni Nieves. Alam mo bang hinihintay lang kitang umamin sa akin? Kaya nga natatakot ako na parang patuloy ng kasal nating dalawa. Natigilan si David. Alam mo, mahal ko siya pero minsan ang tigas talaga ng ulo. Kaya ang sarap parusahan. Pero ilalaban ko siya sa parents ko. Siya ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Ang wedding theme, sa kanya ko binasa at hindi sa'yo. Papel na lang ang aasikasuhin. Ayoko magpakasal sa ate. Parang robot. Napairap si Nieves. Magiging brother-in-law pa pala kita. Tumawa naman ito. Hindi ko kayang pakasalan ka. Hindi dahil ayaw kita. I respect you. Hinahangaan kita pero hindi kita mahal. Akala ko kaya kong matutunan na mahalin ka. Akala ko sapat ng respeto. Pero habang papalapit ang kasal, mas lalo kong nararamdaman na malito. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. At ikaw, hindi mo rin naman ako mahal. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang sumagot. Alam naman nila pareho. Ginagamit mo ako, sabi ni David at medyo natawa pa. Para saktan ng kapatid mo, para saktan ng sarili mo, para takasan ng sakit. Napapikit si Nieves. Masakit pakinggan kapag may nagsabi ng malakas ng katotohanan. Revenge won't heal you, sabi ni David. Mas lalong lalalim ang sugat. Kinancel ko ang kasal. See you na lang sa kasal namin ni Summer, future sister-in-law. Humalakhak na lang si Nieves. Parang may tinanggal na tanikala sa dibdib niya. Dahil sa kanilang naging desisyon, nagulat ang kanilang mga pamilya. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, masaya si Summer. Masaya si Nieves, masaya si David at magiging masaya ang taong mahal niya. Nakakahiya! Sigaw ng ama niya. Anong sasabihin ng mga tao? Sumagot si David. Si Summer ang pakakasalan ko. Huwag kayong mag-alala. Tuloy ang kasal. Iba lang ang bride ko. Ang babae na totoo kong mahal. Napaiyak si Summer at napangiti. Si Nieves naman ay walang pakialam. Sa unang pagkakataon, wala siyang pakialam. Hindi ako magpapakasal, sabi ni Nieves. Hindi ka pwedeng umatras, sigaw ng ama niya. Hindi ito laro. Hindi rin ito negosyo, Dad, sagot niya. Gusto ko maging masaya sa taong mahal ko. Kanino pa ako magpapakasal kung ayaw naman ng lalaki? Bumalik ka sa katanoan mo, saad pa ng kanyang ama. Anong gusto mo? Yung janitor? Napangiti siya para mang-asar. Oo, Dad, mahal ko siya. Ang galing nga eh. Minsan janitor, minsan waiter, rider, construction worker. Kaya mo ba yon? Yung lalaking gusto kong pakasalan, ang daming alam na trabaho. Kaya kong buhayin. Oo, Dad, mahal na mahal ko. Natawa sina Summer at David. Minahal ko siya at mahal ko pa rin. Wala na po akong pakialam kahit itakwil niyo po ulit ako. Siya pa rin po ang pipiliin ko, Dad.
Ipaglalaban niya ng buong kumpiyansa si Raven. Bahala na kung anong mangyari. Pagkatapos, huminga ng malalim ang ama niya. Parang ito na lang din talaga ang napagod sa kanya. At kung papayag ako? Tanong nito. Kung papayag ka, Dad, ipinapangako ko na palalaguin ko pa ng mabuti ang kumpanya. Hihigitan ko pa ang mga nagawa mo, basta hayaan mo lang po si Raven sa tabi ko. Tinitigan siya nito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang respeto. Pumapayag na ako pero may kondisyon. Wala dapat siyang mapakinabangan sa mga pinaghirapan natin. Ayaw sana ni Nieves na pumayag, pero pakiramdam niya ay hindi naman yun magiging issue kay Raven. Basta magkasama sila, sapat na yon sa binata. Natapos ang pag-uusap nila. Isang oras pagkatapos, nasa kotse na siya. Si Manong Lito ang nagmamaneho. Tahimik ang matanda pero nakangiti. Sigurado ka, ma'am? Napangiti siya. Sigurado na, Manong. Salamat sa pag-book ng rider ko. Tumawa ang kanyang driver. Kinakabahan si Nieves. Paano kung ayaw na sa kanya ni Raven? Paano kung huli na? Paano kung sinira niya na ang lahat? Pagdating nila, nagulat siya sa dami ng tao. May piyesta pala at marami rin ang nagbabasaan. Ma'am, mababasa ka. Bulalas ni Manong Lito. Okay lang po, hindi na po ako makakapasok ang sasakyan sa loob. Lalakarin ko na lang po, sabi ni Nieves bago lumabas ng kotse. Nabasa agad ang paa niya. May nagsaboy ng tubig sa kanya, kaya natawa na lang siya. Nakipagsiksikan siya sa mga sumisigaw na mga tao. Raven! Sigaw niya nang makita ito. Raven! Humahalo ang boses niya sa musika, ingay at tibok ng puso niya. Sa gitna ng crowd, nakita niyang basang-basa si Raven habang hawak ang timba. Nakikipagtawanan ito sa mga bata. Hindi na siya marinig sa sobrang ingay. Napakalayo niya na rin. Kaya lumapit siya sa isang bantay doon na may hawak na megaphone. Pwede pong pahiram? May tatawagan lang po ako. Hindi po kasi ako marinig. Saad ni Nieves. Pinayagan naman siya nito. Nang makuha niyang megaphone, agad siyang nagsalita. Raven! Raven, lumingon ka rito. Nanlaki ang mga mata ni Raven nang makita siya. Umawang ang bibig nito at humakbang papalapit. Naiinip si Nieves kaya muli siyang nagsalita. Raven, mahal na mahal kita. Sorry na tiniis kita. Nagalit lang talaga ako. Pero tong galit ko ang hirap alagaan kasi ang laki-laki ng pagmamahal ko sa'yo. Tumigil na siya ng maluha. Natahimik ang mga tao dahil doon. Maya-maya ay sumigaw si Raven na naluluha na rin. Mahal din kita, Nieves! Nagsigawan ang mga tao at sa wakas, binigyan na ng daan ang binata. Nang makalapit si Raven, agad niya itong niyakap. Naghiyawan ang mga tao at binasa pa sila. Ang tagal na sarado ng puso ni Nieves. Pero dahil kay Raven, muli siyang natutong magmahal. At ang pagmamahal na yon, hinding-hindi na niya pakakawalan pa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo gumagaling sa paghihiganti, kundi sa tapang na magmahal ulit. Ang tunay na lakas ay ang piliin ng puso kaysa sa takot dahil sa huli, ang pag-ibig ang tanging lugar na nagiging tahanan nating lahat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong matutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.